Mga katropa, nandito tayo ngayon sa Barangay Katentengan, San Pablo, Isabela upang puntahan natin ang tahanan ng isang suspect sa nangyaring krimen nitong Hulyo 26 ngayong taon, mga katropa, dahil itong isang suspect ay pansamantalang nakalaya muna habang pinoproseso ang kaso na posibleng isasampa laban sa kanya. Upang alamin din natin, mga katropa, kung ano nga ba ang motibo at ano nga bang dahilan kung bakit niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi naman naging madali ang pagtungo sa bahay ng suspect, putik at nasa mismong bukid ang kanilang tahanan, kaya't kinakailangan pa ng tulong ng kapatid nito para magabayan ang XFM News Team papunta sa kanilang bahay. Sa daan, ibinahagi ng kapatid ng suspect ang hirap ng kanilang buhay. Ayon dito, laborer lamang ang trabaho ng suspect at umaasa lamang sila sa mga arawang tawag para sa trabaho. Pagdating sa bahay, sumulubong na si alias Juan sa XFM News Team. Dito na nagsimula ang panayam para kunin ang panig nito hinggil sa naganap na krimen. Ayon kay alias Juan o ang suspect, self-defense lamang ang kanyang nagawa. Aniya, kung hindi siya kumilos, posible raw na siya ang pinaglalamayan sa nangyaring gulo. Isinalaysay pa ng suspect na nagsimulang alitan sa isang burol sa Namabalansuro, Tuguegarao na nasa tabi lamang ng boundary ng kanilang barangay sa Katentengan, San Pablo, Isabela. Dito binuli ang kanyang anak kung saan pinukpok pa ng bote at pinagtulungan. Dahil duguan sa ulong anak, agad itong tumakbo sa kanya para humingi ng tulong. Dahil dito, sumugod agad si alias Juan sa bahay ng biktima para umawat sa gulo. Ngunit imbes niya na maawat, siya mismo ang sinalubong ng bakal mula sa pamilya ng biktima. Yun to, sir. Yung asawa ko, sir, papunta sa patay. Tapos yung anak ko nandun, yung anak ko, sir. Tapos pinupok na nila, sir, yung anak ko napaduguan, sir, sa ulo. Tapos pagdating niya umiyak sa bahay. Pero nandito sa bayo, sir. Tapos Bernie, sabi sa akin, nagdagang ulo na anak mo. Nubol lang na, sir, sinong tudor nga. Siyempre, dito, sir, nabuko, sir, anak ko, sir, kunwari. Anak mo? Siyempre, napaduguan, sir. Siyempre, ito kung napadugan niya, di nakarela, sir, may ano ko maggamba. Tapos, kura ko mataday, ito anak ko, baridwa nga, sir. Ang sir, malamalay na pinopod, sir, uno naman, sir. Okay. So, yung isang anak mo na tumakbo dito, mayroon ka pang isang anak na naiwan doon sa bahay nila, sir, tama po ba? Yun, sir, yun, sir. Doon sa patay na po ba, o sa burol po ba yun, sir, o sa mismong bahay na nung sir? Doon sa pinagdadar sa unang nabal, sir. Hinila na po doon sa kanilang Doon, sir, bahay doon, sir. po, sir. So, yung isang anak mo pumunta dito, so, hindi mo talaga pakay pa na gawin sana itong krimen, mag-aawat ka lang sana, sir, dito sa kaguluhan na sangkot po ang inyong anak, Sir, maggama na, sir, siya na. Nanay nila, kumasa ng balayang. Yung nanay nung sir, yung kabit. Yun, sir, bago na yakan. Siyempre, laling ko, may nga maggama ko. Anak ko, niyan na nuna ako, wanto malaman na pinopon ulo na ako. Familia atang ko. Anto ko na itong trabaho no. Siyempre, bago na sa akin ito balayang, nilisi, sir. Tapos, papanlisi, ginawa ko balayang na, nitabig ko na tamba. Tapos, mangura, gano'n si Igme, si Julius, pati Yamana, dahil pa ito, bato na pati balayang tutubo. Ibagod niya, sir. So, sinalubong talaga kayo ng mga, sir, Yun, mga sir. bakal. Yun, sir. Tapos sa tukundari, talar ko na kung ako, siyempre, female niya, sir, arko na kung nono pang ako, at bato pati, balangan, umadungya ko na, ayari, na arko na, sir, arko na natisin na, ayari na. Siyempre, anak ko, napatugan, sir. So, anong kayo po sinalubong nitong bakalas, anong ipapalo sa inyo? So, kasalukuyan na din pong binubugbog yung anak niyo doon, sir? Yun, sir. Pinagtutulungan na doon Yun, sir. na yun, sir. So, bali, sabay-sabay kayo doon, sir? Yun, sir. So, bali, ang ginawa natin, sir, is palang talagang masasabi nating self-defense po, sir. Yun, sir. Self-defense yung ginawa ko, sir. Yes, sir. Dati po ba, may alitan po kayo ng sir, nitong kabilang pamilya ho, sir? Wala, sir. Wala kayong alitan, wala kayong away dati, Wala, sir, sa mga nakaraang taon, Wala, sir. ganyan ho, sir. Wala, sir. Maayos naman po kayo dati, sir. Yes, sir. Parang bilang anak ko yan, sir. Paragan dito, sir. Sa bayo. Yung masabi nating biktima, sir, dahil sila nga po na sir, ay
talagang may tuturing pa natin silang anak, sir, dahil lagi ho sila dito. Yun sir, palagi. Parang tunay na anak ko yun sir. Kaso lang, gano'n ang nagawa nangyari. Paano po yan, sir? Dahil ito po, pansamantalang laya ho tayo ngayon, sir. Hindi po natin masasabi kung hanggang kailan, ilang araw, ilang linggo po na makakasama pansamantala ang ating pamilya ho, sir. Sir, parang wala kong malaman na gano'n sir nangyari sir. Siyempre, parang pamilya ko yun. Kaso lang, gano'n nangyari sa mga anak ko, pinupukin ng ulo yung bato. Siyempre, parang wala ko ng kwento sir. Siyempre, buhay ng anak kong nakataya, doon sa pinatay nila, paano kung buhay yung anak ko nung pinatay nila. So kung hindi nyo po pinagtanggol yung sarili nyo at yung anak nyo, sir, so posible na baka kayo po ang baka sa inyo mangyari yun, sir, tama po ba? Sir, siyempre bilang pamilyang sila yun, parang sir maggama sir. Ito Hindi natin inaasahan yung nangyari, sir. yun sir, bali ang sir, ipalo niya sir. May nilisir sir, pati bato. Sa akin dati sir. Pero ano rin po kayo, sir? Binugbog din po kayo, sir? Sinuntok din po kayo, sir? May sir maggama sir. Pero nung sinalubong po kayo, sir, may nanuntok din po ba sa inyo, sir? Kasi inuluto niya sir. Pero pati bato na pati bali ang ibagod niya sir. Pero ninipigli siya rin. Gafo, datan yung magdapo, nilako pa sir. So pinagtulungan ka talagang Yes, sir. ko doon, sir? Tatlo sila sir. Ako naman nag-isa lang. So dito po unang nangyari po dito sa may burol ho, sir. So parang bully ho yung nangyari, sir, ganun. Parang binubuli po ang inyong anak, sir. Yun sir. So mayroon po ba tayong sir, dahil nabanggit nyo parang pamilya na po, ang turing ho natin sa kanila, nagsisisi po ba tayo, sir, sa nangyari ho, sir? Ko sir, tanam awang tumalamalay sir, siyempre anak ko sir. Kunwari ako, tanarap ko sir ang napagutang nono ko. Siyempre, anak ko napatagang nga pa. Pinitatatas yan sir ko sir. Siyempre sir, anak mo yari, nakisim mo na sir. Umawak at ko na rin trabaho na papukad, anak mo to bato na sir. Pati balang, nakunari na po, tanawan papabayaan maganak ko na rin, puraya mo na ito na rin kasi muna. Samantala ipinahayag pa ni alias Juan ang kanyang pangamba at takot. Aniya kung sakaling ituloy ang kaso at siya makulong, matitiyak lang mamamatay anya sa gutom ang kaniyang pamilya. Binanggit pa nito na matanda na ang kanyang asawa at may dalawa pa silang anak na persons with disability or PWD na nangangailangan ng atensyon at pag-aalaga. Sa ngayon, nakalay na rin umunong dalawang anak ni alias Juan na tumakas matapos ang krimen. Samantala, hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima para kay Jeric Simangan na napatay sa nangyaring pananaksak. Unang nagsagawa naman ang pagbisita ng XFM News Team sa bahay ng biktima. Ngunit tumanggi mga ito na magbigay ng pahayag at makapanayam. Paano po yan, sir? Meron pala tayong anak po na PWD, sir. So kung sakaling iwan ho natin sila, sir, paano na po ang kanilang buhay ho, sir? Ayari sa lugar sir. Yes, sir. So meron po bang tatayong bilang isang ama, sir, kung sakaling aalis po tayo sa kanila, sir? Nagtutulong po sa kanilang pang-araw-araw po, sir? Walo sir, so lang sir ipag-asa dito mamamanon ito ang pamilya sir. Mano nga garigang tumafuko nga sir, kursi nga na ba, tulad na matay na tatadagan sir, so I want to pagalera da sir. So dahil ngayon po wala pa po yung dalawang anak po natin, sir, no? Yun sir, siyempre nasingin naman mo na, I want to makatalapo yatong na, yatong to so lang na maasahan yung mga natang tuloy. Yes, sir. Ano po ba yung pinagkakabalan po natin sa buhay, sir? Ano po yung trabaho po natin bukod po dito sa nakita ko natin, sir? Ko sir, nagiging magagang formal, yaran lang sir, hanggang so yun lang po, sir. So umaasa lang po tayo sa sir? Yun sir. Yung asawa po ba natin, sir? Babysitter sir, tamalakalago, duguluri ito sir, yatong lang trabaho na sir. Ang paniyam sa mga suspect na si alias Juan mula dito sa Barangay Katentengan, San Pablo, Isabela at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.